Lahat po ay binabati ko ng happy anniversary. Hallelujah. 26 years na pala tayo, no? Kung kayo po ay nakasama na simula nito, isa po kayo sa mga kadama ng galak at tuwa. Because when we started it in 1988, sabi ko nga we don't have anything in our pocket. The only thing we have is dream in our hearts. Mas mabuti na yung kahit walang pera basta may pangarap. Wala pa hong perang nag-produce ng pangarap, pero maraming pangarap nag-produce ng pera. Amen. Naniniwala po ako sa dream, naniniwala po ako sa pangarap, and some of you become part of this dream. And on this year of 26, we have all the reason to praise and to thank God for all the things that has happened. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. He is good. Napakaganda po nung challenge sa atin ni Pastor Abe Bianco from Virginia. Napakaganda po nung kanyang exhortations na tayo lahat ay magtutulong-tulong sa paghahanda ng better church for our better tomorrow. Ako po yung pastor na naniniwala na habang tumatagal po, papaganda ng papaganda, papaayos ng papaayos, ang buhay ng maraming Kristiyanong bahagi ng gawain ng Dulos for Christ. Hindi ko po nakikita na habang tumatagal sumama kayo dito, papangit ang buhay nyo. Hindi ho totoo yun. Nakikita ko, ang sino mang naniwala sa Diyos, naging bahagi ng vision na ito, makakaranas kayo ng papaganda, papaayos ng papaayos. It's always getting better every day. Amen? Amen. At ang pagpapaganda ng buhay ng tao, para sa akin ay ganito. Make a better church, then you will produce better people. Produce a worse church, then you will produce worse people. That's why my dream for this year, I've been praying to God, Lord, give us a better church so that we could have a better tomorrow. Wala kayong dapat ikipangamba, wala kayong dapat ikatakot sa mga susunod na panahon. As long as you are part of the better church. Ang church pong ito ay hindi building, ang church pong ito ay hindi religion, ang church pong ito ay ang mga taong niligtas ni Kristo Jesus. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para papangitin ang buhay ng mga taong ito, kundi pagandahin. That's why the church will become better and better and better every day. Amen po ba? Kung ita-translate po natin yan sa buhay natin, dapat araw-araw, bawat isa, kasi tayo po ang church. We are the body of Christ. We're the church. Dapat araw-araw, papaayos ng papaayos, papaganda ng papaganda ang ating mga buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pabait ka ba ng pabait o papait ka ng papait? Sino yung katabi mo, papait ng pabait? He is getting better. Amen po ba? How many among you believe that we need a better church for a better tomorrow? Amen? Amen? Dapat bawat church members, magtulong-tulong tayo na gawin nating better ang gawain ng Panginoon. Gawin nating mas maayos ang simbahan, mas malakas ang simbahan sa tulong ng Banal na Espiritu. At naniniwala ko, binebless ni Lord ang mga taong nag-aayos. Amen po ba? In fact, the Lord, ang dami pong ginawa ngayon ng Panginoon sa taong ito. I'll give you some example. For example po, itong years po na to, napakarami po nating na-erase up na mga cell leaders na kung saan hindi po ordinaryong cell leaders. They are quality disciples. And when they become quality disciples, I'm talking about their life is getting better and getting better to the point they become able to help other people to make their life better. No? Sino sa inyo amin na bless kayo sa cell leaders ninyo? Come on. Amen? Sino rito yung sabi mo, Lord, salamat sa cell leader ko. Grabing magtiyaga. Sino rito yung na bless sa inyo mga primary 12? No?
Nakikita ko po yung mga primary 12, pagka Sunday, minimit nila kanilang mga network, ginagather sila, binibigyan ng inspiration, at hindi lang inspiration, binibigyan pa sila ng mga instruction. And I know, because God is good and faithful to your leaders, ngayon po yung maraming mga cell members na yan, yung mga network members, their life is getting better. Amen? Palakpakan natin yung ating mga primary 12 na tumulong para dyan po. Kung kayo'y nakakate ng PepSol training process natin, dyan nyo rin po makikita na marami sa kanila, they stay every Sunday to train you. Nakita ko po yung sacrifice ng mga PepSol teachers natin. Dapat namamasyal sila sa Mall of Asia, but stay in the church, prepare themselves, teach the people, so that the people can go to their next level. Palakpakan din natin yung ating mga, tinatawag po natin mga PepSol teachers. Hindi lang mga cell leaders, mga PepSol teachers po natin. Of course, I'd like also to acknowledge yung lahat ng ating staff, no? Yung ating mga full-time workers na nandun sa PBS, every day, working hard, and every details of the ministry. Sapagkat ang ministry po ng Dulos po ngayon ay hindi lamang po sa Pilipinas, but it becoming worldwide. Kaya kinakailangan po yung mga leaders po natin, nag-a-adjust po sila ngayon. Hindi lang nila kinakausap yung mga Pilipino. There are people coming from all over the world connecting to Dulos for Christ. Sila po nag-adjust sila. Ang dami nilang ginagawang adjustment ngayon. And I know the Lord is making them better for a better church tomorrow. Amen? Palakpakan natin yung ating mga full-time workers. Kasama dyan sila Ate Perlinyo, no? Sila Kuya June, sila Francis, sila Kuya Mio, sila Ate Divine, Ate Grace, and the rest of the staff. Sila Ate Myra ninyo. Sila po, nagtutulong-tulong po yan. They are great leaders for me. They are great leaders to the point na we were able to come up with this celebration to simply recognize what God has done in our midst. Amen. Yan po yung magagandang nangyari sa atin. Ngayon, na-bless ako dahil ngayon nagbibuild na tayo. Binibuild natin yung mga 144 leadership natin. Unti-unti pong lumalabas na po yung mga 144 leader. Hindi lang tayo G12 leaders. To this year, let us welcome the upcoming 144 leaders. Hallelujah. Amen. Ang goal po natin, magkaroon tayo ng 318, okay, 318 144 leaders. Pag na-reach po natin yan, we can easily reach the 40,000 congregation. And yung 318 on the way na po sila, nagbe-build na po sila. So hopefully by 2015 or 16, that this church cannot be accommodated anymore by Cuneta Astrodome. Malamang po sa 2015 or 16, doon na ho tayo sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Amen. Sino excited pumunta ron? Doon natin gaganapin yung ating anniversary. Hallelujah. Now, another good things na nangyari, binanggit po ni Ate Jernyo kanina, nakabili na po tayo ng 6-hectare campsite. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga financial contribution na ginagawa po ninyo, nilalagay po natin doon. Now, bakit tayo magtatayo ng campsite, hindi muna church building? Ang church building po, we're praying. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 1,000 multi-millionaire. Asan yung mga 1,000 multi-millionaire? Nandito ba sila? Ayan, yan po yung aking pananampalataya. Ang Dulos for Christ, for sure, magpo-produce ng multi-millionaire. Tama po ba? Ang bawat multi-millionaire, handa kayo. Ibe-bless kayo ni Lord. Magtatrabaho kayo. Makakakuha kayo ng job. Aasenso kayo in the next 5 years. By 2020, I anticipate and I expect na yung 1,000 multi-millionaires ay magra-rise up na. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba ako yon? Yung salitang may confidence, ako yung multi-millionaire. Yung sinasabi ni Bishop Uriel, ako yon. Amen. Sino rito yung mga multi-millionaire? Before 2020. Bago mag-2020, lahat ng multi-millionaire magdo-donate para sa ating church building ng minimum of 1 million. Multi-millionaire Magdo-donate dyan, Pastor, 2 milyon ako dyan. Pastor, 5 milyon ako dyan.
Imagine nyo, 1,000 multi-millionaire, magbibigay ng 1 to 5 million. Ibig sabihin nun, by year 2020, magkakaroon ng Doulos for Christ na billion pesos for our church building. Kaya wag ko kayo mainip, mangyayari. Ang ipapatayo natin church building, napakaganda. Alam ko, marami dyan nagdududa. Si pastor nangangarap na naman. Alam niyo po, ang mabuti po sa Panginoon, pag tayo nangangarap, tinutupad ng Diyos. Sabi ni Lord, sagot mo ang dream, ako magpipinance. Yung iba ho kasi, masyadong ang tingin kay Lord, walang pera. Ako po, ang tingin ko sa Diyos, mayaman, na mayaman, na mayaman. Amen? At meron siyang habit na i-distribute ang wealth sa mga believers. Kaya humanda na po kayo. Malay mo, ikaw yung mapatakan nung distribution na yon. Amen. Sino rito yung gustong maka-receive ng distribution ni Lord ng wealth? Amen. Sabi mo sa katabi mo, akin yan. Hallelujah. Imagine nyo, gaano kagandang building yung ipapatayo natin. Amen. Yung building natin, yung may insecure si Yonggitcho sa ganda. Yung pupunta rito si Yonggitcho, sasabihin niya, ganda naman ng building nila, pa-renovate natin yung sa atin. Di ba? Sino naniniwala maganda yung gagawin ni Lord dito sa Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Umanda po kayo. Kasabay po yan by 2020, kasabay na po yan ang matinding revival, pagbabago sa Pilipinas. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin po marami na pong nakakulong na kurap. Marami na pong mamamatay na mga kurap. At magra-rise up na yung panibagong leadership sa bansa na matino, maayos, yayaman na ang Pilipinos. Hindi pwedeng hindi ganun eh. Kasi kayo papayamanin, kung may mga kurap na kapaligid sa inyo, hindi kayo asenso. Sosopangin nila palagi. Kaya gagawin ni Lord, elimination. So, yung iba mamamatay, atakehin sa puso. Yung iba ikukulong. Di ba? Yung iba siguro mababaliw, ipamimigay ang pera. Pero maniwala po kayo, in favor of the church, because tomorrow we will have a better church. Hallelujah. At dahil may better church, there will be a better tomorrow. Matutuwa po kayo, wag po kayo malulungkot. Yung iba sa inyo, mga dalaga at anak, after 5 to 6 years, mag-aasawa kayo. Wag po kayo malulungkot. Sapagkat sa panahon na yon, may handa na ang Panginoon para sa inyo. Amen? Prosperity is now ready to flourish in every families in the Philippines because God will bless and bring revival to this nation. The church is getting better. Hallelujah. Amen. Bakit natin kinuha ang campsite? If the church is getting better, we need a place to train our people. Ang campsite po natin ay gagawin nating special training camp. Sabay-sabay natin sabihin, training camp. Imagine niyo, pag tayo po nagte-train sa PBS, laging hindi tayo kasya. Not this time. Magpapatayo tayo ng isang malaking training camp sa Tanay, Rizal. At doon na tayo magmi-meeting. Amen? Sabi ko, may meeting tayo ng 1728. Saan? Hirap maganap. Pero hindi na po mangyayari yon. Magpapatayo tayo ng isang malaking place where we could gather together in that place for training process. Amen? Sino po sa inyo excited makita ang bagong training camp at training center sa Tanay Rizal ng Doulos for Christ family? Amen? Sabi mo sa katabi mo, atin yun. Now, di lamang po siya training camp, kaya tayo maglalagay ng campsite because gagawin natin di siyang place of refreshing. Iba sa inyo, nangihina. Sabi mo, sandali muna. Pupunta muna ako sa ating prayer mountain o doon sa ating training camp ng Dulo sa Tanay. You can go there, spend then overnight for prayer and fasting. Para pagbaba ninyo, malakas na naman po kayo. Amen? Hintayin nyo lang po, bigyan nyo ako ng mga 6 months. Ipaplat na po namin yung plano para makita nyo po kung ano yung itsura ng campsites. Amen? Sino excited makita yung plano ng campsites? Lahat ng excited, sabi nga, I want you to pray together. Amen? How many mo you want to pray for that?
Yung ating campsite. Let's pray together. Pangalawa, let us work together for that. Amen? Yan ang gagawin. And then, of course, we will pay together. Amen? Sino handang magbayad? Kasama ka doon. Excited. Amen? Alam nyo, one day, pagtandaan ninyo, sasabihin nyo sa anak nyo at mga apo nyo, makikita nyo yung structure, yari na yung campsite ng Dulos for Christ. Yung campsite mo. Sasabihin mo sa anak mo at asawa mo, sweetheart, nakita mo ba yan? Yung bandang bubong doon, tayo bumili noon, pera ko yon. Nag-contribute ako dyan eh. Yung lahat ng alulod niyan, akin yan. Pinigay ko kay Bishop yan para, yung isang kasama, yan, ito yung kapatid natin to, ayan, yan ang bumili ng tiles, yung 4 na piraso. Ito, matindi to, 2 binili niyan eh. Di ba? Sino willing mag-pay together para makita niyo ang maganda? Amen? Eh, sa totoo lang po, pag ako nagbayad lahat niyan, CR lang siguro magagawa ko. Pero pag nagtulong-tulong tayo, iba po ang mangyayari doon sa building na gagawin natin. Amen? Amen. Sino excited? Doon na tayo magka-camp. Sarili na natin yung campsite. Pag may youth camp, doon na tayo pupunta. Pag may ang adult camp, and doon na. Hallelujah. Amen. Tsaka by the way, ang ipapagawa, alam nyo ba doon, ang lamig-lamig, talo pa ang Tagaytay. Labas pa lang, aircon na. Amen. Kaya, ngayon pa lamang po, gusto ko pong ma-excite kayo. At pinakahuli sa lahat, bakit tayo magtatayo ng campsite? Ang campsite ay gagawin din natin itong dream center. Na lahat ng pupunta doon, makaka-receive ng dream galing kay Lord. Magkakaroon ng vision. We will be using it para sa iba natin mga kapatid, sa ibang churches. It will be open for them. They can use it, pero wala silang magagawa. Paglabas nila, mga ngarap na rin sila. Amen? Because naniniwala ko, a better church is a dreaming church. A better church is an equipping church. If we want a better church, we need to equip our people and we need to let the people dream. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano po ang sabi sa Haggai chapter 1 verse 12? When the people were challenged to build the house of the Lord, not just their own house. Okay? Nasa kamay ko po ngayon ang faith promise envelope. Sino rito yung may faith promise envelope? Taas yung kamay. Kung wala kayong faith promise, ibig sabihin, hindi kayo kasama sa pagbibuild. If you want to join building the campsite, see to it na meron ka nito. Because we plan that by December, we will pray that God will bless us. At pagdating ng December, i-bless ako ni Lord. Kung ano yung binigay sa aking pangako ko, yung aking faith promise, ilalagay ko sa envelope na ito. And by December, we will, yung faith promise natin pangako sa December, doon po natin i-collect yan. First and second week, ang collection po ng faith promise, sa Sunday service, doon nyo po ilalagay, dadalhin nyo po doon. Kaya, kung kayo po, sino rito gustong sumama sa faith promise para sa ating campsite, pero wala kang ganito, taas mo yung kamay mo. Sige, taas yung kamay. Pastor, wala pa ako niyan. Pero gusto ko po sumama. Yan po. And dyan yung ating mga ushers, kunin nyo po yan. Wala po kayong gagawin. Ano ba yung faith promise? Faith promise, ganito. Una, faith. Nananampalataya ako na ipinangangako ko na ibibigay ko to sa December. Pag nag-paper, sabi mo, Lord, i-bless mo po ako ng 10,000 pesos before December. Pag binless mo ako, Lord, ng 10,000 pesos, then ibig sabihin, yung faith promise ko, may bibigay ko na. Yung iba sa inyo, nag-pray ng Lord, bigyan mo ako ng blessing na 100,000, 1 million. I-bless mo ako, Lord, ng 1 million. Gusto ko mag-plant ng seed para sa aming campsite. Ito po, ilagay nyo po yung inyong faith promise. Now, pagdating ng December, halimbawa, pangako mo 100,000, hindi dumating. Wala akong 100,000. Hindi ako magagalit kung hindi mo ibigay kasi hindi naman dumating yung faith promise mo eh. Pero the moment the Lord sent you the faith promise, nilagay sa iyo ni Lord, be sure to give it because the Lord answered your faith. Amen po ba? Your prayer has been answered, faith has been released, the Lord answer your prayer, then give it to God. Naintindihan nyo mga kapatid? Kailan i-collect ang ating faith promise? First week at second ng week ng December. Ngayon po, ang i-collect lang po natin ngayon, yung amount na magkano ibibigay mo. Are you listening?
I will put into records na lahat ng nagbigay dito, ilagay nyo kung magkano ibibigay po ninyo. Okay? Nakabukas na ba yan, bro? Pero bang nakalagay? Na papel? Wala. Okay? Ilalagay nyo po yung amount ninyo. Ayun, sa baba. Ilagay nyo yung pangalan ninyo. Tapos yung amount at date ninyo ilalagay. Nakuha nyo na? Okay? Magkano ilalagay dyan? Faith. By faith. Lord, by faith, I will give, halimbawa, 100,000. Kailan mo ibigay? First week o second week ng December. Ilagay mo yung pangalan mo. Okay? Tama po ba? Ilagay nyo po yung pangalan ninyo. Hanggat maaari, okay, ilagay ninyo yung inyong, pakilagay nyo po dun sa baba, yung inyong G12 leader. Ha? Para at least mapagsama-sama po namin yung mga G12 leader kung nasaan po kayo. Okay, ready na ba tayo magsulat? Ready na ba tayo? Now, basahin po na muna natin po ito. Basahin po natin ito muna itong verse na ito sa Haggai chapter 1, verse 12. Bago nyo isulat yung inyong faith promise, sabi niya, Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and people feared the Lord. Now, I want you to do two things right now before you write down. Number one, you are giving because you want to build that campsite, because you know that it is the will of God for us to set up a training camp, a dream center for the Filipino people. I want you to put that amount because you want to obey God. Amen? Hindi dahil sa napipilitan, pero tayo sumusunod sa Panginoon. Pangalawa, because the people fear the Lord. We honor God. We fear God, na ito yung gusto mong mangyari. Alam niyo po, na-imagine ko, pag nagkaroon tayo ng bagong training camp, how will it affect the next future generation because of the training, because of the dream that will be imparted on that building. So ngayon pa lamang po, two key word, I'm giving this because I want to obey. Second, because the fear of the Lord is upon me. I want to join these ventures because I believe this is the time to build something for the Lord. It's not just about my house and my family's needs, but now I take responsibility to build up something for the Lord. Sabi po ng Bible, the whole remnant, ibig sabihin, lahat po ng natirang tao noon, the people obeyed the voice of the Lord. Remember, not your own house, but the house of the Lord. Ready na ba tayo? Ready na tayo? Ready na? Okay? Manalangin tayo. Lord, salamat that today we could say we want to obey and we want to become part of what you are doing, Lord. Lord, increase the fear of God in our hearts so that we will submit and obey to your will. We will submit and obey to your plan according to your design. Not our own will, but your own will, Lord. Today, what we are in our hands right now is the sign of our faith promise to you, Lord. We are about to give our covenant offering for you, Lord. A faith promise in which this amount of money will be given so that we could build the campsite in Tanay area, Lord. Today, I believe and I obey. I will give something for building the house of the Lord in that place, Lord. Ngayon pa lamang, thank you for blessing us, Lord. Nananampalataya kami na lahat ng aming faith promise na ito ay yung papagkaloob upang mag-gather namin, magawa yung kalooban mo, Ama. Salamat, Panginoon. We praise you. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Ilagay natin ang pangalan natin. Sulat mo na mga pangalan. Come on. Yung mga pangalan. Okay? Sulat yun yung pangalan. Pangalawa. Next. Isulat nyo po yung amount na ilalagay po natin. Sulat po natin. Okay? And then yung date na yung lalagay. First Sunday or second Sunday ng date. And then dun sa babang-baba po, pakisulat nyo yung G12 leader ninyo. Okay? Kung kayo ay under ni Ate Peps nyo, sulat nyo po si Ate Peps. Kung si Ate, halimbawa,
si Ate Jumilin kayo, sulat nyo. Kung sa lalaki, si Kuya Mio, o kaya si Kuya Francis nyo, sulat nyo po doon, okay? And then after that, sino dito excited? Ilagay na yung ating paid promise. Come on. Sino excited? Naisulat nyo na ba? Ha? Teka mo na, baka yung isulat nyo, parang wala kang paid. Ang magkano bibigay mo? 5 pesos. Nako, walang ka paid, di ba? Okay, sino sa inyo magbibigay para baka ni tornilyo, hindi makabili yan. Ha? Okay, ready na ba tayo? Ready na? Okay? At the count of 10, dapat ipasa nyo na yung inyong mga note para mailagay po dun sa atin. At okay? At i-collect natin yan. Ready na ba tayo? And then after that, I will ask the treasurer to count it as soon as possible para at least before we close this meeting, if possible, may announce natin or by next Sunday, announce natin kung magkano na-collect natin sa ating paid promise. Tandaan nyo mga kapatid, pag kayo nangako, pag dumating po yung blessing, you're responsible to give it. Pag walang dumating, hindi ko kayo sisisihin. Okay? Just believe God. Okay, ready? Pagbilang ko ng 10, dapat nakalagay na yan dun sa ating ushers. See to it na you are counted. Okay? You must be counted. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, ibigay po natin yan. Sige, ibigay na natin. Okay? Sige po. Palakpakan natin ang Lord habang binibigay natin yan. Thank you, Jesus. I want you to open your Bible again in the book of Haggai sa chapter 1, mga kapatid. Verse 8. Ang sabi po ng Bible ay ito. Okay, what it takes to build the house of God. Ano ang kailangan para ma-build natin ang ating tahanan ng Diyos? Ito po ang sabi ng Bible. Go up in the mountains and bring down timber and what? Build the house, so that I may take pleasure in it and be honored. Now, noong Old Testament, challenge sila mag-build ng temple. Eh, siyempre, ruins. Paano natin itatayo? Sabi ni Lord, ito gawin nyo. Pumanig kayo sa mountain, doon sa mataas. Go up into the mountain. Umakyat kayo sa bundok at bring down timber, ibaba niyo yung mga kahoy, at the same time, build the house of God. Ano makikita niyo rito? The instruction of the Lord, if you want to build a house, is to go up in the mountain. Come on, say that word. Go up in the mountain. When you go up to the mountain, meaning to say, doon sa taas na yon, merong materials na pang-build ng house. Kaya lang, you have to go up. Say that word, go up. Materials for the church or for the temple of the Lord will not be taken from below. People who are willing to go up, say that word, to go up. Dapat, ang kukuha ng materials, sabi ko nga, Lord, mabuild kaya namin to? Alam niyo po, sabi sa akin ng Panginoon, bring them to the higher levels of their life. Dalhin niyo sila sa mataas na level. Doon tayo kukuha ng materials. You know, I believe this is the time to produce high quality disciples. Can I have an amen? Ha? Kailangan natin dito yung mga high quality disciples. Ano yun? Hindi lang po tayo spiritual, but we have something in the physical. Para sa akin, ang mga mountain people, are you listening? Yung mga nasa high level people, nasa mountain, are the people
who are willing to work hard to climb. Those are mountain people. Sabihin mo sa mga tao, go up in the mountain. Ang hihina. Hindi makakapanik. Siyempre, pag hindi nakapanik, hindi makakapagbaba ng kahoy. We still remember about 2005 or 2006, umakyat po kami sa Silvino Lobos. Sabi po sa akin ng isang matanda, we plant the church in that place. It's in the mountain. Unfortunately, doon po yung kuta ng mga NPA. So one of my friends is a General Tigas. He operate that mountain and he tried to clear the mountain. Nung mawala na po yung mga NPA po doon, immediately he called me, Pastor Riel, it's time for you to go up to the mountain. The place was clear, we can start to plant a church there. Ay, masayang-masaya ako. Tinawag ko po yung mga young people namin, tara, paling tayo Silvino Lobos, makakapag-start na tayo ng church. Mga bata, mga kasama ko. Pagdating po namin doon, na-bless ako dahil yung mga tao, uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. When I was there was an old man who told me, Pastor Oriel, matanda na ako. Hindi pa ako nakakakita ng Christian church. Pwede ba sana bago ako mamatay, magpatayo naman kayo ng Christian church dito? Na-challenge po ako kasi sabi ko, oo nga no, sa mountain na ito walang Christian church at itong matanda, ang request niya bago man lang siya mamatay, makapagtayo ng Christian church. Sabi ko sa kanya, sige po tayo, mag-pray tayo. Tinawag ko si Pastor Francis, Kiko, sama ka sa akin. Pumunta po kami. Yung ibang mga disciple, kasama si Pastor Ray, magtatayo po na po kami ng church building. Itong church building, ako naman po, medyo nag-aral po ako ng konting arkitekto, marunong ko mag-drawing ng konti. So nagplano ko, ilang poste, itong poste. Binilang ko lahat, sabi ko, kailangan natin ng mga ganyang katataba, mga 8 piraso, yung ganito kataba, mga 15, mga gano'n. Kinuwenta ko na. Tara, akit tayo sa bundok, kuha tayo ng timber, ng kahoy, ng mga kahoy. Umakyat po kami. Abay, huli na hunang malaman ko, hindi ho pala madali yun. Kasi yung bawat isa, pagbubuhat mo, basa yun no? Kapapatay lang ng puno. 1 piraso, mga 10 kami magbubuhat sa bigat. Nagkabali-bali na-spray na ako, sugat-sugat ako. Kaya po nung sinabi ni Lord na go up into the mountain, alam ko ibig sabihin yan. And bring down timber, build the house. Alam ko ibig sabihin yan. Maaari iba siya hindi pa nakakaranas, pero ganun po, hindi ganun kadali ang mag-build ng house ni Lord. Yung mga kasamahan ko, mga bata, para naglalaro lang, sabi ko, paano natin mauubos to? Alam niyo po, kumuha kami ng kalabaw para hilahin ng kalabaw, ilagay namin sa ilog, pinadaan namin sa ilog. Grabe, ang hirap po talaga. Mga kapatid, sino po naniniwala, unless you're obedient, you will not do that. Hindi ho madali yan. Hindi ho madali. Kaya po yung command ni Lord na mag-build kayo ng isang bagay, kailangan po nito mga mountain people. And every one of you can be a mountain people if you are willing to go to your next level and next level and next level. Yung mga mahihina, yung mga weak, baka hindi ko kayo makatulong. Kasi po, yung mga mahihina, madaling mapagod, madaling magsawa, madaling mainip. But I personally believe, if you keep on growing and growing, getting bigger and bigger, you go to your next level, ang tawag ko dyan, mga mountain people na yan. Alam nyo, yung mga mountain people na yon, yung mga nasa next level, sila po yung may kakayanang magbaba ng mga materials para ma-build ang house ni Lord. Are you listening? Yun yung mga makakatulong. That's why Haggai convinced the people to rebuild the house of the Lord, but the Lord told them, go up into the mountains and bring down timber. Hindi kayo makakapagtayo kung wala kayong materials. Hawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo. Sabi mo, ang gandang materials nito.
Kaya lang, saan mo kukunin yan? Sa taas. Amen? Hindi sa baba. Galing saan? Sa taas. Di ba may hinawakan kayo? Yung iba dyan, malalaking lag, o laking troso nito, pastor. Yung isa naman, sabi mo, grabe, parang patpat lang to ng kawayan, ha? Sino yung katabi nyo? Troso. Yung katabi mo, yung payato, tawag dyan, ako, grabe, pambakod lang to, kawayan. Pero yung malalaki, pundasyon yan. Sino din may katabi kang malaki? Yung malaki, sabi mo, wow. Sabi mo sa kanya, tamang-tama ka. Pamposte ka, pamposte. Amen? Yung manipis, pamblinds lang yan, patakip ng araw. But everybody can become part of the building of the house of God. Amen. God is looking for materials. God is calling the people, go up and bring down materials for us to be built. And then sabi ng Bible, siyempre, pag gumamit kayo ng materials, may malaki, may maliit. Alam niyo po, para sa akin, if we're gonna build a better church, may role yung malalaking tao, may role yung maliliit na tao, may role yung mga mayayaman, may role yung mga mahihirap, may role yung mga walang pinag-aralan, may role yung mga pinag-aralan. Lahat may role sa pagtatayo ng simbahan ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo, hindi ako part. No, may part ka. Pastor, payat lang ako. O di ikaw blinds. Di ba yung ginagano na sa araw? Lambot-lambot, di ba? Tama po ba? Pastor, ako, ang laki-laki ko. O di ikaw yung hamba. Di ba? Ikaw yung pipigil ng mabibigat na weight. Di ba? Pastor, ako, balingkinitan lang ako. Sige, ikaw pintuan. Doon ka sa posting maliit, gano'n. Di ba? Pastor, mahilig akong maliit lang akong ganyan. O di ikaw bisagra. Di ba? Lahat magkakaroon po ng chance na maging bahagi ng pagtatayo ng gawain ng Panginoon. You are a great material. Amen. Kaya lang, ang madaling kunin, yung mga nasa up ang life, yung mga mataas ang spirit. Yung mga mountain people na yan, katulad nila Pedro, sinama ni Lord sa mountain, doon nila nakita, nagmove ang Holy Spirit, nagkaroon ng transfiguration. Nakita nila yung ibig sabihin ng revelation. Nakita nila, narinig nila tinig ng Diyos. Yun yung mga mountain people. If you keep staying down below, you will never grow. But you have to go up to your next level. You go up to your mountain experience. Then you can become part of what God is doing. Alam niyo, napansin ko, yung magagandang spiritual life, lahat ng tulong ginagawa. Yung mga nasa ibaba, yung mga nasa valley people, walang ginawa kundi mangutya, arguments, mangantyaw. Hindi na tumutulong, nangaasar pa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako yun, ha? Sino rito yung kahit papano may naitutulong ka na sa gawain natin? Amen? Hallelujah. Asan yung mga taga-Bulacan dito? Tinan nyo itong mga taga-Bulacan. Ha? Dati kakarampot lang mga yan, Pag nagpupunta kami dyan, yung dala kong unang sasakyan bago namin naplantian. Alam nyo ba istorya niyan? Sa Bulacan, magpupunta kami dyan, ang dala namin yung kulay puting bulok na kulay pulang sasakyan. Na lumalabas yung puset sa likod, yung putek na itim. Grabe, tuwing punta namin dyan, mag-evangelize kami. Lahat ng kasabay ko, sabi sa akin, Pastor, may pag-asa ba talaga itong Bulacan? Ang titigas ng ulo ng mga tao. Alam nyo po, until na-reproduce yung mga tamang materyales, si Pastor, si Francis, naging tamang materyales, si Shadow, naging tamang materyales, yung mga leader, naging tamang materyales. Hindi sila nanatiling konti. Ngayon, dumami na sila. Nabibuild na yung, alam nyo ba, in a matter 1 or 2 years, magpapatayo na to ng church building din. Hindi nila sinasabi, wala kaming pera. Ang sinasabi nila, may materyales kami. Bakit? Ang materialis dyan yung tao, hindi yung pera. Kasi kung may tao, materialis, maglalabas ng pera. Sa dulos, ito ang buong materialis ng Dulos for Christ. Matatayo natin ang building natin. Amen? Yung mga walang pera, ngayon lang yan, ngayong araw lang. Bukas,
Bubukas ang isang bagong umaga sa mga taga-Dulos. Ihanda nyo ang pagpapala na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Every one of you can be a great materials when you go down. Amen? Magtataka na lang kayo. One day, tapos na yung itinatayo natin building. Amen? Sapagkat si Lord ang siyang nagtatag nito. Tama po ba mga kapatid? Ano sabi ng Bible? So that I may what? Take pleasure in it and be honored. Sa Tagalog po ng pleasure, ikinagalak ng Panginoon. Makikita na, bakit siya nagkagalak? Sasabihin ni Lord ganito, tinan mo itong mga taong ito. Walang taong naniniwalang magagawa nila yan. Mga mukong lang to mga to. Pero lagi sa akin naniniwala. Alam nyo ba, pag kayo naniniwala sa Diyos, kahit wala kayong title, kahit hindi malaki ang pangalan ninyo, but because you want to honor God, you want God to take pleasure on what you are doing, the Lord will never disappoint you. Amen? God will never disappoint us. Sino excited itayo ang ating campsite? Hallelujah. Amen? At abangan ninyo, of course, itatayo din natin ang ating church building. Tama po ba? Sino excited sa ating church building? I am so excited about that. Go up to the mountain and bring down the timber. Tingnan po sandali itong chapter 1. Balikan niyo ulit ang chapter 1 ng Haggai. Sabi po ng Bible, verse 14. Eto. Parang sabi ng iba sa inyo, Pastor, parang ano ka, confident ka magagawa yan. Bakit ako hindi magiging confident na mangyayari ito? Sino ito yung believe ka magagawa natin to? Taas yung kamay. Tama Pastor, naniniwala kami. Alam niyo bakit kayo believe na believe? Dahil sa verse na ito. Ano sabi ng Bible? So the Lord what? He stirred up the spirit. Say the word, stir up the spirit. Alam niyo ibig sabihin yan? Bago nila natayo ang gawa, yung templo ng Diyos nung panahon nila, kumilos muna ang Espiritu Santo sa mga tao. Kung si Haggai lang, hindi maniniwala ang tao. Pero sabi ng Bible, the Lord stir up the spirit. Alam niyo, in-stirred up, ibig sabihin in-stir up? Ha? Nakakita na ba kayo minsan kinakano po ako nung aking mga staff, Pastor, gagawa po kita ng apple juice. Sabi ko, sige, thank you. Ginawa niya po yung apple juice, nilagay po doon sa table ko. May tumawag sa akin, nakalimutan ko yung apple juice ko. Pagtingin ko po, after 30 minutes, hindi ko pala nainom yung juice ko. Pagtingin ko dun sa apple juice ko, parang ayoko nang inumin. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko dun sa apple juice ko, yung kalahati, malinaw, yung sa ibabaw, parang may namuo. Sabi ko, yak, kadiri. Ano nangyari sa apple juice ko? Sabi sa akin, Pastor, ano yan? Apple juice po yan? Hindi, parang panis Hindi, Pastor, apple juice po yan. Alam mo gagawin ng staff ko? Sandali lang, Pastor, stir ko lang. O yan, maganda na, Pastor, di ba? Sabi ko, yan ang apple juice ko, yan yun. Pag hindi mo in-stir, ang pangit tingnan. Ang Holy Spirit, yung mga buhay natin, parang ayaw natin. Mukha tayong panis. Nakuha nyo? In-stir ni Lord. Biglang, ang gandang kahoy niya na. Biglang naiba yung isip nila. Ito yung ibig sabihin niya. Basahin natin, ha? So the Lord is stirred up bakit di nakalagay flesh? Di nakalagay soul. Bakit spirit? Kasi spirit is the one who communicate to God. Meaning to say, the people were stirred up by God and now they can respond to God. Kapag hindi po na-stir up ang mga tao, sabi ni Lord, may gagawin tayo. May gagawin din ako. May gagawin tayo. Sabi, may trabaho ako. You cannot respond to the Spirit. May plano ako maganda. Ako din. Hindi ba sino sa inyo nakaranas nun? Yung pastor, ganado na, ikaw. Walang dating sa'yo. Because you know why? Your spirit is not responding.
Because every plan, every word, every rema, every word of revelation, your spirit is the only one that respond to God. Can I have an amen? Hindi makapalag yung soul mo, hindi makapalag yung katawan mo, but your spirit is willing to take over. Alam nyo, yun ang kailangan natin. And the Holy Spirit will stir up your spirit. Suddenly, wala kang ka-burden, sabi mo, dapat pala magtrabaho ako magaling. Bakit? Alam mo, gusto ko mag-contribute para doon. Ba't ka nagkakaganyan? Because the Spirit is taking place right now. The stirring is in your heart. Sino sa inyo nangangatalpan? Ako magbibigay. Ganun nararamdaman. Yun, may Holy Spirit na yun. Yung mga, ano ba naman to? Lagay na naman. Yung mga walang Spirit yun. Sino sa inyo in-stir up na ng Holy Spirit? Come on, raise up your hands. You feel the Holy Spirit is telling you, do something for my church. Pag naramdaman ng spirit mo yan, bigla kang So the Lord is stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah. Sino unang in-stir up niya? Governor. Alam niyo ibig sabihin yun? The top leadership were stirred up by God. Can you imagine yung mga high-level people in-stir up ni Lord to help? Meaning to say, kahit mayaman ka, ikaw yung una. Lagot ka. Sino sa inyo may pera? Wala ako dyan, ha? The governor. Yung merong capacity to help were stirred up by God, you know? But some of us have the capacity to help. But you will not help. You know why? Because you're not stirred up by the Holy Spirit. You will not help. Yung iba sa inyo, ang dami-dami yung pwedeng i-sacrifice for this. You will not give. Why? Because you don't let the Holy Spirit to stir up your heart. Inuna ni Lord ang ni-stir up ang governor. Ito yung may ability, ito yung may kakayahan, sila ang inuna. And then ang sabi dito, in the spirit of Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Ano naman sabi dito? Sino naman to? Hindi lang ang governor, but now, the Holy Spirit is stirred up the spiritual leaders. Sino mga yun? Dapat ang mga unang nagbibigay dyan, yung mga cell leaders. Yung mga G12 leaders. Amen. Amen. Ako, magbibigay ako. Ako ang high priest, kumbaga sa ano If you think you are a spiritual leader, you are a cell leader, you are a disciple of Jesus Christ, ikaw dapat ang unang gusto magbigay dito. Amen. Yung mga mayayaman, alam mong merong capacity, you are a governor, then give. If you're a leader, part of the church, ikaw dapat ang unang model. Amen. Sabi ni Sa, ayos. Hindi ako leader. Lalo hindi ako governor. Ligtas na ako. Tapos may sinabi sa Lord, and the spirit of the whole remnant. Kasama ka na ngayon. Sa makatuwid, walang hindi pwedeng hindi sumama. Lahat tayo tutulong sa gawain ng Panginoon. Lahat tayo magko-contribute. Yung iba papanik, bababa. Kung ano yung pwede magtulong-tulungan. Hindi lang ang governor, hindi lang ang mga leaders. The whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. May dalawa tayong gagawin this year. Inihahanda natin itong tinatawag po nating campsite. Pangalawa, yung pag-build po ng 318-144. Lahat tayo magko-contribute, tutulong po dyan. Lahat tayo sasama. Because by next year, siguro kung nakarating po kayo ng nakaraan, sabi ng iba, Pastor, mas madami na tayo ngayon. Siyempre, mas nakakapagtaka pag kumonti tayo. Amen? Sabi ko po sa mga leaders ng isang araw, alam nyo, noong magsimula ako ng G12 Vision, 200 lang kami. Alam nyo, yung 200 na yon, naging 15,000 ngayon. Pero kapatid, kung yung 15,000, gawin kaya ng 15,000 yung ginawa ng 200, ano kaya mangyayari? Because you know why? Nung kahit 200 pa lang po kami, lahat ng aming governor, lahat ng aming mga spiritual leaders, at ang buong remnants tumulong sa pagpapalago ng Dulos for Christ.
today, hindi po siya katulad nung former. You can see right now that the latter church is better than the former church. Amen. Sino po nakikita sa mga susunod na anniversary natin, it gets better and better and better. Amen? Sino sa inyo nakikita, naku, sa isang taon, ano kaya mangyayari? Kasi malamang sa next year, hindi na ho tayo kasya dito, kaya malamang mag-iisip na po tayo ng kakaiba ng place of our celebration. Sino po may natutunan sa umaga sa hapon pong ito? Amen. Sino rito willing tumulong i-build up ang better church natin? Amen po ba? Palakpakan natin na malakas ang Diyos na buhay. I am so glad to hear that, mga kapatid. The steering of the Holy Spirit is necessary. Kung wala po ang Holy Spirit, hindi ko po magagawa ang lahat ng bagay pong ito. Nagpapasalamat ako sa banal na Espiritu na sa tulong niya, in-stir up yung mga puso ng marami sa inyo. Yung iba sa inyo kasi na-stir up, naging cell leaders kayo, naging G12 leaders kayo. Yung iba sa inyo naging part of every ministry of the church because lahat ng ating top level leaders, lahat ng ating mga spiritual leaders, at lahat ng members ng Doulos for Christ, hallelujah, ibang klase po ang nangyari. Last verse na gusto kong basahin na ito po, Haggai chapter 2 verse 3. Tingnan niyo po ito. Verse 3, sabi dito, Haggai 2:3, who of you is left who saw this house in its former glory? Ang tanong niya ganito, sino sa inyo natira nung nandito pa yung magandang tahanan ng Diyos? Yung nakakita, sino nakakita? Sabi niya, how does it look right now? Nung una po, kaganda-ganda. Ngayon, wasak. Ruins. And then tinanong sila, does it not seem to you like nothing? Ano yan? Wala lang sa'yo? Sabi niya, meron pa ba ditong buhay yung nakakita nung dating temple ni Lord? Wala na kasi, wasak na ruin. Kung kayo nakakita nung araw na napakaganda at ngayon nakakita nyo, wasak na. Does it not seem to you like nothing? Ano yan? Wala lang sa'yo. Nakita mo ng wasak, wala lang yan. Yan po yung magandang hamon sa atin lahat ngayon, mga kapatid. Pag pinapakikita ko ba yung mga pictures ng 1950s, 60s, hindi pa po ako pinanganak, 1963 po ako pinanganak. Pero na-recover nila yung mga picture, yung mga video ng mga old Philippines. Naalala yung old Philippines? Sino nakapanood na sa Facebook? Sabi, grabe, ang ganda pala. Natawa ko, yung mga tao, lahat naka-Amerikana, ang init naman dito. Yung mga Pilipino, nasa kalye ng mga naka-Amerikana lahat. Yung pala, yung City of United States, City of Japan, ay katulad ng City of the Philippines. Sabi ko, wow, this is the former glory of the Philippines. And then, sabay tingin po ako sa future ngayon, sabi ko, Lord, salamat doon sa mga picture na nakita ko. Ang ganda pala ng bayan ko, Lord. Tapos pag tininan ko po ngayon, sabi ko, Lord, ang pangit naman ngayon. Sabay tanong sa sarili ko, does it not seem to you like nothing? Ano, wala lang sa iyo yan? Alam niyo po, lalo ako nagagalit sa loob ko. Sabi ko, Lord, hindi pangit ang bansa ko, maganda bayan ko eh. You know what? It's time for us to see the difference between the thing in the past and right now. Do you believe that we can do it better than the former Philippines? Hallelujah, nung araw, grabe yung mga Pilipino, naka-Amerikana. Walang naka-short, walang naka-t-shirt. Tininan ko ulit yung video, inulit-ulit ko. Ba't naka-Amerikana itong mga to? Binasa ko. Yung pala, kung ano yung Amerika, ganun ang Pilipinas. Kung ano ang Tokyo, ganun ang Pilipinas. Kung ano ang Inglaterra, ganun ang Pilipinas. Kung lahat naka-Amerikana din ang Pilipinas. Ngayon, sila naka-Amerikana, tayo wala na. Are you listening? Pero ang tanong, kaya pa bang ibalik sa its former glory o better glory? Ang sagot po dyan ganito, subukan niyo pagalingin ang simbahan, pagandahin muli ang simbahan. Gaganda muli ang Pilipinas. Lahat ang ginagawa po natin dito, a better church, because we want to have a better tomorrow. Pag maganda po ang simbahan natin,
maaapektuhan po ang ganda ng bayan natin. How many namang you want to see the beautiful Philippines again? Amen? Hindi lang, it's more fun. Hindi lang ganoon, di ba? It's more fun in the Philippines. Parang hindi bagay. Sa totoo lang, we can have a better Philippines than the former Philippines. Alam niyo kung bakit mas maganda? Kasi andito na kayo. Kayo yung matitino, nabuhay na kayo. Lumalago na kayo. Gaganda na ang bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Sino dito nakikita, Pastor, marami pong magandang mangyayari sa bansa natin. Verse 4, ano sabi dito? Verse 4. Ano sabi ng verse 4? Sabi niya kay Zerubbabel, but now, be what? Be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you. Hallelujah. Ang sarap ng verse na yan, no? Sabi niya, magpakalakas kayo, magpakatatag kayo, mag-work kayo. Gawin nyo. And then, binigyan sila ng pangako na, no? For what? I am with you. Nung nabasa ko po yan, masaya na ako. Sabi ko, Lord, it's not gonna be easy, it's gonna be tough. But we have to work it out, Lord. Hindi madaling baguhin ang Pilipinas, Lord. It's gonna be tough. But Lord, thank you for your 4 or 5 important words. Ngayon, dala ko yan yung 5 most important word. Alam niyo kung ano yan? For I am with you. Magic 5. Dalhin nyo lang yung 5 words na yan sa buhay ninyo. Magagawa natin yan. Amen. Sino dito naniniwala, when that word, for I am with you, nothing is impossible for us. Amen. Kasama na natin ang Panginoon. We could be strong and we could work. We could accomplish. Para sa akin po, mga kapatid, tapos na ang usapan. Magagawa na po natin ang lahat pong bagay na ito. Ano sabi ng verse 5? As closing, this is what I covenanted with you when you come out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Hallelujah. Ngayon po, bago ako magwakas, hindi po ako dito nagsasabi ng better church for our better tomorrow nang wala akong basehan. Magiging better ang simbahan ng Dulos for Christ at ng simbahang Pilipino because meron tayong na-receive na covenant kay Lord na He will be with us. Amen? Sabi mo, the Lord said, for I am with you. Sabi mo sa Kanya, come on. Sabi ko, Lord, yung paid promise ko, Lord, malaki yan. Pero Lord, saan ako kukuha? Makukuha ko yan, Lord. For I take hold of your promise. For I am with you, Lord. Salamat. Kaya ako po naniniwala, yung paid promise ko, maibibigay ko eh. Bakit? For I am with you. Amen? Naniniwala ako, maitatayo natin ang simbahang malaki. At maitatayo natin ang campsite natin. Bakit? For I am with you. Be strong and work. Do not fear. For I am with you. Amen? Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Can we dream again, mga kapatid? Can we dream again? For the first 26 years, we're busy building our church as a body. And now the Lord is leading us to build a physical church building. It's a great challenge. But we should never fear. We should never be afraid. We must be willing to be strong and begin to work on this project. For God has given us the promise that I am with you. Amen? Mahirap po ito, hindi madali. Pero sino rin dito magsasabi, Pastor Riel, may the Lord, the Holy Spirit is stirred up my heart right now. Amen. Sana ang prayer ko, ikaw, lahat kayo dyang nandyan, stir up sana kayo ni Lord na makita ninyo that this project is better than your house project. Because this is about the future of the church. This is about the future of this entire generation. And this is a very significant contribution na magagawa po natin to restore back the glory of God on these nations. Amen?
every one of you, I want you to let the Holy Spirit stir up your heart that panis ka lang dati, parang wala kang, pero ngayon, wow, biglang something, you just simply wanted to make a difference for this project. Amen? Kaya nga po, sa ating anniversary nito, I see better tomorrow. Sino po niniwala there is a better tomorrow? Amen? There is a better tomorrow. And if we have a better church, we can secure a better tomorrow. The church is getting better. Sabi mo nga sa katabi mo, the church is getting better. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Doulos for Christ is getting better. Hallelujah. Raise up your hand right now. Raise up your hands. Let the Holy Spirit, Lord, I pray, stir up the hearts of your people, oh God. Just stir up the hearts of your people. Tawagin ko lang yung ating worship team, please. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, just stir up our hearts, oh God. Stir up our hearts, oh God. Stir up our hearts. Holy Spirit, this is the time that we present ourselves before you, Lord. God, I pray that you take away every spirit of slumber, oh God. Lord, awaken our hearts once more, God, that we could become part of what you are doing, Lord. Lord, I don't want my life to be on the sidelines, Lord. I don't want my life not to be counted for Jesus, Lord. I don't want my life, Lord God, doing nothing significantly, Lord God, for the change, for the transformation of this nation. Lord, I don't want my life to be useless, but I want my life, Lord, to be counted for Jesus. So God, today I pray, stir up our hearts, Lord. Just stir up our hearts, that we could become part of something that brings about change and transformation to this nation. Lord, I continually lift up the body of Doulos for Christ ministry, that all believers, its leaders, and all its remnants, Lord, that they would be stirred by the Holy Spirit, and they will begin to contribute something, that they will go up to that mountain and bring down all those timbers to build the house of the Lord. Hallelujah. And today, Father God, we pray that as you stir up your people, Lord, make us strong, Lord, and willing to work, oh God. Lord, thank you for your promise that I am with you. Lord, I take hold of that, Lord, that the promise of your presence will be with us. Godliness is among us, Lord. Today, we believe on your word that I am with you, Lord. And because of that, Lord, we could be strong as we work. We take hold of your covenant for us, Lord. And we should never feel, Lord, about this. So, Lord, we lift up to you our covenant offering for this December, Lord. We believe that as we gather the amount of money, Lord, we could begin to build up the foundation of this building, Lord. Lord, stir up the hearts of your people, Lord. Just stir up the hearts of your people. Sa umaga po, sa hapon pong ito, we give you praise, we give you honor, and we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.